Si LeBron James ay matutupad na ang panghabang buhay na pangarap, ang makapaglaro kasama ang kanyang anak na si Bronny James sa NBA. Ang mag-amang ito ay nakatakdang gagawa ng kasaysayan sa Los Angeles Lakers bilang unang mag-ama na maglalaro ng magkasama sa liga. Dahil sa napipintong makasaysayang pagkakataon na ito, maraming fans ang naiintriga kung paano ang magiging dynamics ng laro ni na LeBron at Bronny sa court. Tatawagin ba ni Bronny si LeBron na Bron tulad ng kanyang mga teammates o dad gaya ng nakasanayan sa kanilang tahanan? Ngunit nilinaw ni LeBron na ang dad ay hindi magiging option kapag magkasama silang maglalaro sa court. Sa isang nangyaring episode ng The Shop sa Uninterrupted, ibinahagi niya ang mga gustong patakaran. "Pinag-usapan na namin ito," sabi ni James. "Kapag umalis na kami sa practice facility at nagsara na ang mga gate, pwede na akong maging dad ulit sa kotse kung sabay kami at sa bahay. Pero sa court, kailangan niya akong tawagin na 2 o 3, Bron, o kahit GOAT kung gusto niya, nasa kanya yon." Dagdag pa ni James, mas madali para sa kanya ang pag-adjust pero maaaring mas challenging ito para kay Bronny. "Madali ito para sa akin dahil matagal ko nang tinatawag siyang Bronny." Dagdag ni James, "Hindi ko naman siya palaging tinatawag na hey son, kaya madali para sa akin. Pero magiging adjustment ito para sa kanya." Kailan maaaring magkasama sina LeBron James at Bronny na maglaro? Batay sa mga detalye tungkol sa preseason games ng Lakers, maaaring malaman kung kailan unang maglalaro ng magkasama sina LeBron at Bronny. Magsisimula ang preseason ng Lakers laban sa Minnesota Timberwolves sa Acrisure Arena sa Greater Palm Springs sa Oktubre 5 na posibleng maging unang pagkakataon na makitang magkasama ang mag-ama sa aksyon. Susunod nilang haharapin ang Phoenix Suns at pagkatapos ay ang Golden State Warriors sa T-Mobile Arena sa Las Vegas sa Oktubre 15. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang pinakabagong reaksyon sa mga pahayag ni Anthony Edwards tungkol sa mga nakaraang henerasyon ng mga players ng NBA ay umabot kay Kevin Garnett na nagbigay ng matinding kritisismo sa kasalukuyang mga players ng liga. "Kung ako'y magiging tapat, sa palagay ko wala ni isa sa henerasyong ito ang kayang maglaro tulad noong 20 taon na ang nakalipas," sinabi ng 48 taong si Garnett sa pinakabagong episode ng The Ticket and the Truth kasama si Paul Pierce. "Kung ako'y magiging 100% totoo, at ito rin para kay Ant, para sa lahat ng nasa ating liga ito, kay Tatum, lahat, hayaan niyong sabihin ko sa inyo," patuloy niya, 20 taon na ang nakalipas, hindi mo magagawa ang triple step back. Nauunawaan niyo ba ang sinasabi ko? Hindi mo magagawa ang triple step back at kung gagawin mo yon, kailangan mong maipasok ang shot. Alam nyo kung bakit? Dahil noon, mahalaga ang efficiency at napakahirap noon. Masyadong pisikal at alam nyo ba, kinailangan ng liga na lumayo sa ganung laro para mas maganda ang flow ng laro at mapataas ang scoring. Kaya't mas gusto nating panoorin ngayon ang high-paced game sa ngayon. Ang mga pahayag ni Edwards, isang 23 taong gulang, ay umani ng maraming reaksyon mula sa mga former players matapos maging viral ang kanyang komento tungkol sa paghahambing ng kasalukuyang henerasyon sa mga nauna. "Siya lang ang may tunay na skill," sinabi niya patungkol kay Michael Jordan. "Kaya nang nakita nila si Kobe, nagulat sila. Pero ngayon, lahat ay may skill." Sa tingin niyo mga kaibigan, totoo kaya ang sinabi ni Garnett? Sa kabilang balita naman, ang NBA legend na si Carmelo Anthony ay naglaro ng huling taon ng kanyang karera kasama ang Los Angeles Lakers sa edad na 37. Bagamat produktibo pa rin siya para sa Lakers, nag-average siya ng 13 puntos sa 69 na laro at tila maaari pa siyang maglaro ng isa pang taon. Pagkatapos ng season na yon, pinili ni Anthony na magretiro. Kamakailan lang, isiniwalat niya sa isang episode ng kanyang podcast na 7 PM in Brooklyn na nagkaroon siya ng offer mula sa New York Knicks para tapusin ang kanyang karera doon. Na draft ng Denver Nuggets noong 2003. Si Anthony ay sumikat sa kanyang panahon doon. Gayunpaman, ang New York ang lungsod na pinakamalapit sa kanyang puso at inamin ng NBA legend na doon niya nais magretiro. "Ang plano ko ay nangyayari tulad ng isinulat ko," sabi ni Anthony, na inaalala ang pagkakataong magretiro kasama ang Knicks. "Bumalik sa New York, tapusin ito dito. Magandang team ito, kaya ko pa rin maglaro, kaya ko pang makatulong sa team. Ang goal ko lagi ay makabalik dito para tapusin ang lahat dito." Bagamat nandoon ang offer, ipinaliwanag ni Anthony kung bakit mas pinili niyang magretiro na lang. "May lugar sila sa roster," sabi ni Anthony.
Nang may respeto, nagkaroon kami ng totoong pag-uusap ng mga may kapangyarihan. Sinabi nila, may spot ka sa team, pero ito ang magiging role mo. Sabi ko, hindi ko kaya. Ang hindi sigurado kung kailan ka maglalaro, kung maglalaro ka pa ba, mas pipiliin ko na lang na hindi pagdaanan yon. Mas pipiliin kong magpaalam ng maayos. Nagkaroon ako ng magandang taon sa LA sa aking role. Ayaw ni Anthony na tapusin ang kanyang karera sa New York bilang isang player na hindi tiyak kung kailan maglalaro o hindi, kaya napagpasyahan niyang magretiro. Masakit ang ganong pagbagsak, sabi ni Anthony. Kaya kinailangan kong manindigan. Walang kawalang respeto. Ito ay mga tao na talagang nire-respeto ko. Alam mo, may tunay kaming relasyon. Kaya parang hindi ko matatanggap iyon. Hindi ko rin sa tingin na gusto nila ako sa role na yon. Hindi iyon ang representasyon ng New York Knicks number 7 Melo na gusto naming maalala ng mga tao. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, maliban sa pag-consider ng offer mula sa Hapoel Shlomo Tel Aviv, kasalukuyang nag-e-ensayo si Bruno Caboclo kasama ang Golden State Warriors at sinabing inaasahang makukuha niya ang kontrata at makabalik sa NBA. Pinalawak ng kanyang ahente na si Daniel Hazan ang mga kasalukuyang option para sa Brazilian big man. Kasalukuyang nag-practice si Bruno Caboclo kasama ang Golden State Warriors, umaasang makukuha ang kontrata at makabalik sa NBA. At naniniwala siyang magtatagumpay siya, sabi ni Hazan sa Israeli outlet na Sports Channel. Nakatutok si Caboclo, 28 taong gulang, sa NBA sa panahon ng off-season. Nakapaglaro siya ng 107 laro kasama ang Toronto Raptors, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies at Houston Rockets. Kasabay nito may pag-uusap din siya sa Hapoel Tel Aviv, dagdag pa ni Hazan, na kinumpirma ang offer na iniharap ng Israeli club. Tayo ay umuusad sa isang kasunduan kasama si Ofer Yanay ang may-ari. Isa itong option sa mesa, tiyak. Sa pagsisimula ng training camp, ang team na pinamumunuan ni Stefanos Dedas ay naghahanap ng isa pang dekalidad na player bilang paghahanda para sa paparating na season na edisyon ng BKT Eurocup at mga domestic na kompetisyon sa Israel. Gayunpaman, hindi pa opisyal na inanunsyo ng Partizan Mozart Bet ang pag-alis ni Caboclo matapos ang isang season kasama ang team mula Belgrade. Siya ay isang player na may kontrata. Nilabag niya ang mga patakaran sa disiplina. Kamakailan ay binanggit ng team president na si Ostoja Mijailovic na tumutukoy sa mga parusang ipinataw matapos magdesisyon si Caboclo na umalis sa Partizan bago matapos ang last season. Nag-average si Caboclo ng 17 puntos at 7 rebounds sa 4 na laro sa kasalukuyang Olympic Games pagkatapos magtala ng 17 puntos bawat laro sa naunang FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.